Makabansa, Grade 1. Quarter 3, Week 2. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay lokasyon o kinaroroonan ng paaralan sa mapa at paghahambing ng laki at lawak ng paaralan. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang lokasyon o kinaroroonan ng paaralan sa mapa at paghahambing ng laki at lawak ng paaralan. Day 1. Mga layunin. Una, natutukoy ang lokasyon o kinaroroonan ng paaralan sa mapa. At pangalawa, naiisa-isa ang mga estruktura na malapit sa paaralan. Para naman sa nilalaman o paksa ng ating aralin ay ang lokasyon o kinaroroonan ng paaralan sa mapa. Sa araw na ito ay tutukuyin natin ang lokasyon ng ating paaralan sa mapa at iisa-isahin ang mga estruktura na malapit dito. Ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay isang larawan o guhit ng isang lugar na nagpapakita ng lokasyon ng mga lupain, karagatan, kabundukan, ilog, lungsod, bansa at iba pang katangian ng daigdig. Tingnan natin ang halimbawang ito. Ito ay isang mapa ng isang komunidad. Makikita sa mapang ito ang iba't ibang estruktura na makikita sa komunidad. Makikita rin sa mapang ito ang kalsada o ang daanan. Ano sa tingin ninyo ang gamit ng mapa? Alamin natin ang gamit ng mapa. Una, tumutulong sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar. Sa tulong ng mapa, madali nating malalaman kung saan matatagpuan ang isang bansa, lungsod, lalawigan, bundok o ilog. Ginagamit din ang mapa sa paglalakbay o pagtukoy ng direksyon. Nakakatulong ang mapa upang malaman ang tamang daan patungo sa isang lugar. Pangatlo, nagpapakita ng anyong lupa at anyong tubig. Nakikita sa mapa ang kabundukan, kapatagan, karagatan at ilog ng isang lugar. Pang-apat, ginagamit sa pag-aaral ng heograpiya. Ang mapa ay isang mahalagang kagamitan sa paaralan upang maunawaan ang pisikal at politikal na katangian ng daigdig. At pang-lima, tumutulong sa pagpaplano at pagdedesisyon. Ginagamit ng pamahalaan, negosyante at siyentipiko sa pagpaplano ng mga proyekto tulad ng kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Masdan muli ang larawan ng mapang ito. Ano-ano ang mga estruktura na nakikita ninyo sa mapang ito? Ano nga ba ang kahulugan ng salitang estruktura? Estruktura. Ito ay batayang pundasyon tulad ng tulay, kalye, paaralan, at mga kauri na nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Balikan natin muli ang mapang ito. Para sa unang katanungan, nasa ang bahagi ang paaralan? Hanapin natin sa mapang ito ang paaralan. Narito ang paaralan. Ang paaralan ay nasa itaas at kaliwang bahagi ng mapa. Pangalawang tanong, ano ang makikitang estruktura sa harapan ng paaralan? Tignan sa mapang ito. Tama! Ang makikitang estruktura sa harapan ng paaralan ay ang ospital. Pangatlong tanong, ano ang makikita sa kanang bahagi ng ospital? Narito ang ospital, ano ang nasa kanang bahagi nito? Tama! Ang nasa kanang bahagi ng ospital ay ang gasolinahan.
Pang-apat na katanungan, ano ang nasa likod ng istasyon ng bumbero? Narito ang istasyon ng bumbero. Ano ang nasa likod nito? Tama! Ang nasa likod ng istasyon ng bumbero ay ang parke. Panglimang katanungan, ano ang nasa likurang bahagi ng paaralan? Tingnan natin sa mapa. Tama! Ang nasa likurang bahagi ng paaralan ay ang water fountain. Pang-anim na katanungan, ano ang makikita sa kanang bahagi ng paaralan? Tama! Paradahan ng sasakyan. Pang-pitong katanungan, anong istruktura ang makikita sa kanan at ibabang bahagi ng mapa? Tingnan natin sa mapa ang istruktura na nasa kanang bahagi at nasa ibabang bahagi. Anong istruktura ito? Tama! Ito ay istasyon ng pulis. Pang-walong katanungan, anong istruktura ang makikita sa kaliwang bahagi ng istasyon ng pulis? Narito ang istasyon ng pulis. Ano ang nasa kaliwang bahagi nito? Tama! Ang nasa kaliwang bahagi ng istasyon ng pulis ay ang kainan. Ngayon naman, para sa gawaing ito, gumuhit ng estruktura na nasa harap, nasa likod, nasa kaliwa, at nasa kanan ng iyong paaralan. Pag-aralan ninyo kung ano ang mga estruktura na makikita nyo sa likod na bahagi ng inyong paaralan, sa harapang bahagi ng inyong paaralan, estruktura na nasa kaliwang bahagi ng inyong paaralan, at nasa kanang bahagi ng inyong paaralan. Ano ang kahalagahan o gamit ng mapa bilang isang mag-aaral? Ang mapa ay mahalagang kasangkapan ng mag-aaral upang mas maunawaan ang mundo at ang lokasyon ng mga lugar sa mga araling kanilang pinag-aaralan. Ngayon, sagutin naman ninyo ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga nakikita mong estruktura sa mapa? Pangalawang katanungan, ituro ang paaralan natin sa mapa. Pangatlo, anong nasa harap ng paaralan? Pang-apat, anong nasa likod ng paaralan? Panglima, anong nasa kaliwa ng paaralan? At pang-anim, anong nasa kanan ng paaralan? Ang mga katanungang ito ay masasagot ninyo batay sa ipapakitang mapa ng inyong guro. Para naman sa Day 2, ang mga layunin ay: una, na ihahambing ang lawak at laki ng paaralan sa isa pang lugar o estruktura. At pangalawa, na ipakikita ang pagkakaiba ng lawak at laki ng paaralan sa pamamagitan ng pagguhit. Para sa nilalaman o paksa ng araling ito, ay ang paghahambing sa laki at lawak ng paaralan. Sa araw na ito ay ikukumpara natin ang lawak at laki ng paaralan natin sa ibang lugar at ipakikita natin ito sa pamamagitan ng pagguhit. Masdan ang mga sumusunod na larawan. Ano sa tingin ninyo ang larawang ito? Tama, ito ay isang football stadium. Ang football stadium ay isang malawak na lugar kung saan makikita natin gaya ng mga manlalaro ng football at ng soccer. Ano naman ang larawang ito? Tama, ang larawang ito ay pasyalan o parke. Ang pasyalan o parke ay isa ring malawak na lugar. Ito ay isang malaking lupain na makikita ang iba't ibang puno at mga halaman. Karaniwan ay dito pumupunta ang mga taong gustong mag-picnic o mamasyal. Marami rin ditong naglalakad o nagjo-jogging. Ano naman ang larawang ito? Tama, ang larawang ito ay isang shopping mall. Ang shopping mall ay isa ring malawak na lugar.
malawak ang lugar na ito sa loob pa lamang, maging sa labas ng shopping mall. Ngayon naman, paghambingin natin ang mga larawan gamit ang salitang malawak. Ito ay football stadium. Ang football stadium ay malawak. Mas malawak ang pasyalan o parke kaysa sa football stadium. Gumamit tayo ng salitang mas malawak dahil ang ibig sabihin nito ay mas malaki ang pasyalang ito kaysa sa football stadium. Pinakamalawak ang shopping mall kumpara sa parke at football stadium. Ang ibig sabihin naman ng pinakamalawak ay ito ang pinakamalaki sa lahat. Tingnan ang mapa sa baba. Gamit ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-anong mga estruktura ang makikita sa mapang ito? Pag-aralan natin. Ang mga estrukturang ito ay ang pamilihang bayan. Ito naman ang munisipyo o city hall. Ang estrukturang ito ay ang barangay hall. Ang estrukturang ito ay ang istasyon ng bumbero. Ito naman ang shopping mall. Ito ang paaralan. Ang estrukturang ito ay ang General Hospital o ospital. At ito naman ang simbahan. Para sa unang katanungan, ano ang mga lugar na malalawak na makikita natin sa mapa? Tama! Ang mga lugar na malalawak na makikita sa mapang ito ay ang paaralan. Kung makikita sa mapa, ito ay malawak. Sumunod ay ang pamilihang bayan. Malawak din ang ospital. Malawak din ang simbahan. At malawak din ang shopping mall. Para naman sa pangalawang katanungan, ano ang pinakamalawak na lugar sa mapa? Tama! Ang pinakamalawak na lugar sa mapa ay ang shopping mall. Ang shopping mall ang pinakamalawak sa lahat ng estruktura. Pangatlong tanong, anong estruktura ang malalaki sa mapa? Ang mga estrukturang malalaki sa mapa ay ang shopping mall, simbahan, at ang sumunod ay ang ospital. At para naman sa pang-apat na katanungan, anong estruktura ang pinakamalaki? Tama! Ang pinakamalaking estruktura ay ang shopping mall. Ang shopping mall ang pinakamalaki sa lahat ng estruktura. Ang mga salitang malawak, mas malawak at pinakamalawak ay naglalarawan ng antas ng lawak ng isang lugar o sakop. Ginagamit ito upang paghambingin kung gaano kalaki o kalawak ang isang bagay o lugar. Ang ibig sabihin ng malawak ay tumutukoy sa isang lugar na may malaking sukat o sakop. Ang mas malawak naman ay ibig sabihin ay mas malaki o mas malawak kumpara sa iba. Ang ibig sabihin naman ng pinakamalawak ay ito ang may pinakamalaking sakop o sukat sa lahat. May estruktura sa komunidad nila na mas malawak pa sa paaralan. Halimbawa, ang estrukturang mas malawak pa sa paaralan ay ang shopping mall. Ito ay mas malawak sa paaralan. May mga estruktura sa komunidad naman na mas malawak ang paaralan. Halimbawa, ang paaralan ay mas malawak sa fire station. Ibig sabihin nito, mas malaki, mas mataas, mas mahaba ang sakop na lugar ng paaralan kaysa sa fire station. Gayon din naman sa paghahambing sa shopping mall at paaralan. Mas malawak, malaki, mataas ang sakop ng shopping mall kaysa sa paaralan. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Gumuhit ng larawan ng inyong paaralan at isang estruktura na mas malawak o mas malaki kaysa dito. Iguhit sa unang kahon ang aking paaralan o ang inyong paaralan. At sa pangalawang kahon naman ang estruktura na mas malaki sa paaralan namin.
Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!